Hello guys, welcome. Back sa ating YouTube channel. So, ngayon, nagawa lang tayo ng another video. So, ang gagawin natin ay tignan natin localhost French login. Scare. Yan. So, di ba ito yung last natin nagawa. Meron tayong sidebar, yung sa huli natin ginawa. Tapos automatic lock. Tapos meron din tayo navigation bar na automatic tick lock din siya. Nagko-collapse pag nag-outside touch. So ngayon, nagawa tayo ng pag i-click natin tong user, didiretso siya sa user page. Tapos itong ano ba to? Tenant, roam, billing, log out. Yan. Subukan natin guys. So, nasaan na tayo sa main, di ba? Dito yun guys. So, gagawa muna tayo ng function. Yung paglo-load niya. So, for page navigation, ganun ba yan? Pwede siguro yan. So, function load page. So, page. Pag-load na yung page. So, const. So, yung XML request. Page na lang, no? Pwede ba? Hindi, mag-conflict. XML, HTTP request. Yan. Pwede na lang. Equals new. XML, HTTP request. Yan. So, XHR natin dot open. Git. Yung page throw. XHR dot on ready state change equals function this. So if x hr dot ready state equals 4 and xhr dot status equals 200, then document that query selector content, kasi content yung kabaguhin natin. Ito. Content dot inner html equals xhr dot response text. So, try natin. Apply natin dito guys sa ating tag. So, ito sa tag, click. So, load page. Load page. Load page. Yung user.php. So, gagawa tayo nyan. User.php. Users.php.
PHP. User.php. So, gawa muna tayo. Yung file. Users.php. So, ubusin natin sa lahat. Ano ba yan? Yung tenants.php. Ano ba yan? Tenants roms php. Tapos billings.php. Tapos main. So copy lang natin to guys. Control C. Tapos dito Control V. Control V. Okay. Tapos users. Ano sa users? Tenants.php. Tenant.php. So ano to? roms.php. roms.php. Tapos ito links.php. So check natin guys. Refresh. Diba? Wala. Kulang natin doon. Load page. So dito HTML page. Response text. Load page. F sa F statement natin, and then sa already state. So pupunta tayo dito, tapos xhr.send. Diba? Walang nangyari. Lilipat na to. Ba't tayo lumipat? Load page. On click. Load page. Kaya pa rin naman na guys. Kailangan natin lagyan ng users. So users page. Tapos natin list of all users. Ayan, dito. Yun. Maalala guys, so users page. So sa tenant din. Tenant naman ito. Tenant. Tapos sa billings. ROMs pa pala.
natin guys ha. Users, tenants, ROMs. Bato ng ROMs. ROMs.php. ROMs. Patayo mana ng ROMs. Naka-ROMs naman na. Mali ata. Parang kamo eh. Tayo ng ROMs. Tenants. Users. Tenants. Yung ROMs ayaw. Bills. ROMs ayaw. Matayo mo. ROMs.php. Ano eh. Pala. ROMs. Yan. ROMs page. Bills. Users. Tenants. Yun. Ano guys. So. Tapos na. So. Napaload na natin. So sa susunod natin sigurong video ay gagawa na tayo ng design ng users. Design ng users. Or gawin muna natin yan. Medyo umaba. Maiksi pa naman yung oras. Tapos sa next video naman natin gawa ng database. So kukunik na tayo sa database guys sa MySQL. Gawan mo natin ang design ng users natin guys. So ang design natin sa users natin, table siya, table. Tapos makita natin yung mga list ng users. So div plus so users container tapos h2 user list yan, user list okay yan siguro. Tapos lagyan natin ng table. So lagyan natin ng class yung table para makapag-design tayo mamaya. Class, so users table. Tapos table head. So table head so table head, so may tr tayo, row. Sa table row ay makikita yung mga th. Yan. So sa th1 ay id. Lagay pa ba natin id? Huwag na siguro. Wala na id kasi hindi naman dapat. Hindi, kasi admin dapat kita lahat. Admin dashboard to eh. So id ng user. Copy na lang natin yung spam nito. Kasi id siguro sunod nito ay yung profile picture niya, yung name, yung email, ano pa ba, gender, siguro yung phone, yung address niya, yung lagyan ng role, kung admin ba yan o user, ordinary user. Tapos kung kailan kinreate, kung kailan siya nag-sign up. So ID, siguro picture.
profile picture niya yan. Tapos yung name niya, tapos yung email niya, tapos gender, and then yung phone number niya, and then address, and yung role niya, and then created, date created, yan. So yan yung laman ng table natin, guys. Check natin itsura yan. Users, diba? ID, picture, name, email, gender, font. So lagyan natin ng design para magmukhang table nga siya. So nagawa tayo ng style niya, guys. Style. So sa users container. So padding is 20px, and then width ay 100%, and then yung overflow sa X auto, tapos yung H2 that user container H2. So margin bottom is equals 20px, 20px, tapos color orange na lang para uniform natin yung parang Halloween design. Font size ay 26 siguro, px, and then text shadow ay 1px, 1px, and 2px. So color white 00. Amen. Tapos check natin. Ba wala pa. Ito na. Color orange. Tapos search container. Ayan, sunod. Yung users table. That users table. Users table. So with 100%, tapos border collapse para sa mobile view, tapos background color to be ito yan, mga color natin ginamit. Tapos color FFF, and then back shadow ay 000 10 px, tapos color RGB 255 165 0.0.2. Tapos minimum width minimum width of 90 px,
para pag sa mobile view, yan yung minimum width niya. Tula. Okay. Create users table. Users table. Users table. Tapos yung table. Users table. Yung th niya. Tapos yung users table ulit. Tapos yung td niya. Tinatang padding ay 12 px and 15 px. Border ay 1 px solid, and then kulay tapos text align F. Users table. Users table. Amen. Users table. Users table. Yung ph. Ayan. So, background color. Start 333. Color orange. Then tapos font weight ay bold. Sunod nun, lagyan natin ng kanyata. Try natin. Hindi nag-create. Ay, kasi wala pa tayong ano, data. Ito na sarado. Try natin lagyan ng data dito guys. So, tr table body. Ito hindi nag-create ng ano. Mali tayo guys. Mali natin. Table. Ay, mali. Head dapat to. Head. Yan. Si. Yan, ganyan na apat. Kaya palayo. So, try natin lagyan ng baba. Head. Head. So, table body. So, ito guys. Yan. Yan siya guys. Tapos parehas lang. Ba't iba kulay dito? Ito pala. TH. Ang TD pala to. C. Okay.
Yan, ganyan dapat. Ito parehas kulay. So, okay na siguro yan guys. Meron na tayong users list. So, meron pala ako icon dito. Lagyan natin icon. Para sa users. Diba? Users list. So, sa next video natin siguro, gagawa na tayo ng database para sa ating users. Users muna gawin natin yung mga tenant. Pwede na naman eh. Same lang naman yan sila eh. Kukopya na natin no. So, tenant list naman yan. Yung billings, yan din. Kukopya mo lang eh. Yan ba? Ganito. So, diba ito sa ating users. So, Control A, Control C. Tapos punta ka sa tenant. Control A, Control V. Papalitan mo lang. Ano ba mong alaman ng tenant? Tenant list. Tenant list. So, iba na dapat yan. Ang data, hindi na ganyan. Tapos, papalitan na natin ito. Kasi, para isang CSS lang, pwede ito, no? Call na lang nila, pwede mag-search. Hindi, kaya mo na. Bahay-bahay na natin para di magpapalit tayo. Tenant container. Tenant. Yung search, papalitan lang natin. Control F. Replace na lang natin guys. Hindi, users dapat dito. Sa replace. Maintenance. Replace all na lang. Kaya, try natin kung gumana na. Ganun lang naman. Tenants kayo. Ay, ito. O, diba? Tenant list. Users. Tenants. Ba't sobrang dikit? Mali. Tenants table. Tenants. Tenants container. Yung container natin, tenants container overflow, 20 padding. Yan pala. Hindi nag-take effect. Yan, dikit siya. Tenants yan. Dapat may space. Users. Tenants, users, rooms. Sa rooms, ganun din. Pero, dapat isang CSS na lang natin yun para hindi natin maganda, no? For content. Itong style, lagay natin sa para tayo mag-ulit-ulit, no? So, mahaba yung CSS natin dito, guys. So, ano ba yan? For content, for dashboard content, siguro ganyan, tama ba yung tag ko? So lagay natin dito sa tenants, contents container, baka meron na dito conflict naman. So may content na tayo dito sa content, container, content,
content. Oh, wala naman eh. So, palitan natin to ng contents. Content. Kaso yung mga table pala, ano, mag-iisa-isa tayo doon. Control C, contents, container, Control V, tenants table. Ito dito pala. Ano natin? Contents lang. Magandang isa mag-isa-isa tayo. Para sa kabuuan, content na lang, no? Contents table. Yan. Ano yan? Contents table, contents container, contents table. So, contents table. See. Contents table. So, para dito sa tenant natin, buhay na natin to. Contents. LV contents. LV contents. Tama ba yan? So, pwede na siguro yan. So, dito, gagawa na lang tayo ng link. Well, style. Shit. Style. Let's see, this is style natin guys. Sa tenants yun, diba? O, diba wala? Hindi gumana guys. Hindi gumana yung link. Hindi, mali. Style. Shit. Wala pa rin. Style sheet. Style.css. Ano diba? Kasi ito lang ano. Ayaw gumana. Ito lang. Mouse na sa baba natin lagay. Ayaw talaga guys. Hindi niya mamap. Ayaw. So, dahil ayaw, isa-isa talaga siya. Natin yan. Balik natin guys. Natin. Tenants container. So dito, tanggalin na natin yan. Okay na guys. So, abangan nyo na lang sa susunod yung pag-connect natin, lalagyan natin ng database yung users natin. So, para pwede na tayo mag-add, edit, delete. Abangan nyo na lang yan guys. Kukonect na siya sa database. May database na siya sa MySQL. Dito. So, gamit yung SAMP. MySQL.
Okay guys, abangan na lang sa susunod natin mga videos. Bye-bye!